Kumusta? Before we dive into the Word, we just want you to know, this is not an accident. God brought you here for a reason. May sasabihin siya sa'yo at may gagawin siya sa puso mo. So take a deep breath, open your heart, and let's hear what God has to say. Welcome to Gia Kabanatuan. Welcome home. Sabi sa verse 27, she had heard about Jesus, so she came up behind him and through the crowd and touched his robe. Alam niyo po, naniniwala ako na lahat po karamihan po sa atin dito, kaya tayo nagkaroon ng knowledge about Jesus kasi napakinggan natin siya somewhere. Baka napakinggan nyo sa nanay nyo, sa tatay ninyo, sa preachings, sa social media. Etong babae na ito, nung napakinggan niya na merong Jesus, ang ginawa niya, nag-exceed siya ng effort para makalapit kay Jesus at mahawakan yung kanyang robe. Verse 28, For she thought to herself, if I can just touch his robe, I will be healed. If I can just touch his robe, I will be healed. Verse 29, immediately, sabi nga po natin, immediately, sabi na po, pag sinabi pong immediately, biglaan, mabilisan, the bleeding stopped, and she could feel in her body that she had been healed of her terrible condition. Jesus realized at once that healing power had gone out from him, so he turned around in the crowd and asked, Who touched my robe? Naramdaman ni Jesus na may puwersang lumabas sa kanya, kaya nagtanong siya dun sa mga tao, sino yung mahawak sa akin? Sabi sa verse 31, His disciples said to him, Look at this crowd. Kasi ang kwento po nito, yung Mark chapter 5, si Jesus, papunta siya dun sa bahay nila Jairus. Meron po siyang papagalingin doon na bata na 12 years ding merong matinding sakit. And papunta si Jesus dun sa bahay nitong tao na ito, dun sa daan, meron ditong babae na nakapakinig na itong Jesus na to nakakapagpagaling. Itong Jesus na to nakakagawa ng himala. Kaya itong babae na ito na meron siyang sakit, 12 years siyang nagbi-bleed, sinikap niyang makalapit kay Jesus. Sabi ng mga disciples, Lord, tatanungin mo kami kung sinong humipo sa iyo at humawak sa iyo. Napakaraming tao nagsisiksikan. Look at this crowd pressing around you. How can you ask, who touched me? But he kept on looking around to see who had done it. Hindi tumitigil si Jesus. Talagang tinatanong niya, kung sino yon o pinapansin niyo yung crowd, sino sa crowd yung lumapit sa kanya? Verse 33, Then the frightened woman, trembling at the realization of what had happened to her, came and fell to her knees in front of him, nanginginig, natatakot, kinakabahan, at sinabi niya yung kanyang nangyari sa kanya. Verse 34, bago ko po i-reveal yung title, And he said to her, Daughter, your faith has made you well. Other reference ng Bible, sabi, Your faith has made you whole. Go in peace, your suffering is over. Go in peace, your suffering is over. Pinamagatan po natin yung message ngayon, don't stay hidden. Don't stay hidden. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang magtago. Parang ikaw yung topic ngayon, hallelujah. No, hallelujah, huwag kang magtago. Don't stay hidden. Naranasan niyo na po bang magkaroon ng appointment sa anyone na mataas na tao? Politiko, mayor, vice mayor, or baka meron po dito, naka-encounter na ng presidente. Di ba po, kapag mga ganong klaseng tao yung imimit natin or kakausapin natin or magkakaroon tayo ng meeting sa kanila, kung hindi tayo related or hindi tayo pamilya nila or wala tayong kinalaman sa kanila, hindi tayo konektado, kailangan natin mag-set up ng appointment. Kailangan natin mag-comply ng mga requirements, tapos titignan pa ng sekretary nila kung fit tayo dun sa schedule nila, saka pa lang natin sila pwedeng makausap. Di ba po? Parang yung mga politiko, di ba po, pagka po botohan, ay may politiko pala. Tapos kapag po tapos na, ay ang hirap pong magkaroon ng schedule sa kanila. Tama po ba? Pero naniniwala po mga kapatid kay Lord, hindi mo kailangan magpa-schedule para magkaroon ng appointment sa Kanya. God can meet you wherever you are. Amen. Alam mo, ang hirap din, di ba? Parang may mga tao din na, naranasan nyo na rin po ba yung
Dalawang araw na yung text nyo dun sa tao or yung message nyo dun sa tao, hindi pa rin nasisin? Or pwedeng nasin? Kasi sa messenger ngayon, uso yung naka-off yung read receipts. Come on now, yung mga kabataan, alam nila yan. Yung nasent na, nabasa na, pero hindi nagre-reply. Di ba parang ang hirap makahanap ng response sa mga tao? Pero naniniwala ako mga kapatid, sa Diyos, meron siyang palaging tugon sa ating mga panalangin. Now, ito pong babae, for 12 years, ilang pong taon? 12. 1, 2. 12 taon. Siya po ay merong abnormality. Ano po yun? Dinudugo po siya. Dinudugo po itong babae na ito at sabi ng Biblia, naghahanap siya ng kagalingan, naghahanap siya ng mga doktor, and binigyan pa tayo ng konteksto ng Bible na naubos niya yung kanyang resources. In other words, kung titignan natin at pag-aaralan natin, yung babae merong kaya, naubos yung kanyang resources, kakapagamot. And most of the time, bilang mga tao, meron tayong mga physical wounds. Ibig sabihin, may mga sugat on the outside na visible. Sabihin, kitang-kita sa sarili mo, makikita mo dun sa tao kapag meron siyang sakit. Pero yung pag-uusapan po natin ngayon ay hindi lang basta bleeding on the outside. Hindi lang wounds on the outside. Hindi lang yung wounds na nakikita ng asawa ninyo. But the invisible wounds. Yung wounds na hindi nakikita ng iba. Yung bleeding on the inside. Yung hurt, yung suffering, yung sorrow. Naranasan nyo na rin po ba yung nasa loob kayo ng isang room kagaya po nito, pero nararamdaman nyo parang mag-isa kayo. You're in a crowd but you still feel alone. You kept showing up, pumapasok pa rin naman kayo sa trabaho, ginagawa nyo yung part nyo, yung role ninyo, pero pag-uwi nyo ng bahay, pagod kayo. Ang dami nyong racket, ang dami nyong pinagkakitaan, pero bakit ganun? Parang kapos pa rin. Parang kulang pa din. Parang hindi pa rin sapat. And minsan uuwi kayo ng bahay, nakahiga kayo, gusto nyo magpahinga, pero yung isipan nyo po, hindi humihinto sa kakaisip. You're tired. You're consumed. You lie down, but your mind keeps walking. You pray, but your heart is still restless. Pupunta ka ng simbahan at sabi ng worship leader, itaas mo ang iyong kamay, magpuri ka sa Panginoon. Pero kahit nakataas ang iyong kamay, ang iniisip mo, yung mga alalahanin sa buhay. Yung problema sa bahay, yung problema sa inyong pamilya, yung tuition na hindi kayang bayaran, yung nararamdaman, yung iyong kasakitan. Hindi ka pagod sa trabaho. Pagod ka, you're tired from wrestling with what ifs. Paano kung hindi ko mapag-aral yung mga anak ko? Paano kung hindi ako maging permanente sa trabaho ko? Paano kung tanggalin ako dahil contractual lang ako? Paano kapag hindi na-approve yung proyekto na wino-workout ko ngayon? Paano kapag hindi ako na-promote? Paano kapag nalugi yung negosyo namin? Paano kapag hindi umepekto yung gamot na iniinom ng aking mga anak? Paano kung hindi ko na sila mapag-aral? Most of the time, pagod tayo physically, pero mas napapagod tayo kakaisip sa maraming bagay. You're not physically in pain, pero meron kang dala-dala, something heavy that no one can see. No one can see. In Mark chapter 5, si Jesus is on his way to perform a miracle. Meron pong ingay, meron pong commotion, merong crowd. Pero under ng lahat ng chaos po na yon, meron pong isang babae that bled for 12 years. For 12 years, dinudugo siya. Not just biologically, but emotionally, financially, and relationally. She's been dismissed by doctors, depleted yung kanyang finances, distance siya from worship, at higit sa lahat, siya po ay isolated. Isang bagay na dinudulot sa atin ng sakit negatively, na-isolate ka. Bumubukod ka. At mahalata mo sa isang tao kapag meron siyang pinagdadaanan, kapag nag-start na siyang bumukod dun sa karamihan. Masaya yan dati masaya kasama yan maingay yan palatawa yan maraming kwento. Pero bakit ngayon biglang tumahimik? Pero bakit ngayon bigla na lang siyang nakabukod? Pero bakit ngayon bigla na lang siyang nawalan ng gana? Pero bakit ngayon parang bigla na lang siyang nagkaroon ng matinding kalungkutan? Alam mo po mga kapatid, next slide na, sabi doon sa Psalms 13 verse 1, O Lord, how long will you forget me? Forever? How long will you look the other way? Sometimes, naniniwala ka na may Diyos. Pero ang problema, you believe that there's God,
Pero minsan nakukonclude natin na walang Diyos dahil, or minsan nakukwestiyon natin yung ating pananampalataya dahil hindi tinutugon ng Diyos yung mga panalangin natin. May mga request ka kay God na hindi niya binibigay up until now, kaya minsan nakukonclude mo, parang hindi naman yata totoo ang Diyos. I remember this story, yung bata nagpapagupit sa barbero. Itong bata na ito, for example, ay nagsisimba sa Gia Cabanatuan. At marami siyang natututunan every preaching, kaya believer siya ni Jesus. Sabi niya dun sa barbero, Manong barbero, napakabuti ng Diyos, no? Kasi ginigising tayo ng Diyos araw-araw, kahit na hindi natin sinasabi na bigyan tayo ng hininga ng Diyos, hindi natin control, hindi natin napapansin, pero humihinga tayo, hindi natin kayang pigilan yung tibok ng puso natin unless patay na tayo, napakabuti ng Diyos. Habang ginugupitan siya ng barbero, sabi sa kanya ng barbero, hindi totoong may Diyos. Walang Diyos. Kasi kung may Diyos, dapat walang mahirap. Kung may Diyos, dapat palagi may pagkain sa mesa. Kung may Diyos, dapat lahat na may sakit magaling na. Kung may Diyos, dapat walang gera. Walang Diyos. Kasi because of the negativities na nakikita ng barbero. Etong bata, dahil medyo pilyo, medyo sutel, nakakita siya dun sa labas ng mahaba yung buhok. Sabi niya, Manong barbero, hindi rin totoo yung barbero. Uy, ano akala mo sa akin, kusinero? Diba? Ano akala mo sa akin, kusinero? Di ba ginugupitan nga kita, barbero ko? Tingnan niyo po, ang daming may mahabang buhok sa labas. Sabi ng barbero, kung papasok sila dito, magbabayad sila, gugupitan ko sila, ba't hindi ko gagawin yung request nila na magpagupit? Kung magpapagupit yung mahabang buhok, bakit hindi ko sila gugupitan kung lalapit sila dito? Sabi ng pilyong bata, ganon din sa Diyos. Mahirap i-conclude na walang Diyos kung never mo munang na-experience lumapit sa Kanya. Huwag mong sabihin na walang Diyos kung hindi mo muna sinubukang manalangin. Huwag mong sabihin hindi totoo ang Biblia kung hindi mo munang sinubukang magbasa. Huwag mong sabihin hindi totoo ang pananampalataya kung hindi mo minsan munang sinubukang manampalataya sa Diyos. Most of the time, nararamdaman mo malayo ang Diyos. Hindi dahil malayo siya, kundi dahil hindi ka lumalapit sa Kanya. Does it make sense, mga kapatid? Itong babae, for 12 years, isolated. Next slide na. Sabi sa Mark 5:25, a woman in the crowd had suffered for 12 years constant bleeding. Sabihin nga po natin, constant. Ang constant, example, pag-ikot ng earth dun sa axis niya, hindi mo kayang pigilan yon. Hindi natin control yan. Constant yan. Blood flow, yung blood flow sa katawan nyo, constant yan. Hindi mo pwedeng sabihin, isip, pahintuin mo nga yung pagtibok ng puso ko para wala nang dumaloy na dugo sa aking katawan. Constant. When we say constant, non-stop. Constant bleeding. Hindi lang yan basta buwa ng dalaw. Abnormality na ito. Abnormality na ito. Abnormality na yan. Ibig sabihin, there's something wrong within her body. There's something wrong within her body. Next slide na. Sabi sa Leviticus chapter 15 verse 25, for us to understand ano yung kalagayan ng babae, sabi doon, if a woman has a flow of blood for many days, that is unrelated to her menstrual period, or if the blood continues beyond the normal period, she is ceremonially unclean. Sabihin niya po natin, unclean. Tagalog po niyan, marumi. Sabihin niya po natin, marumi. Tingnan po yung katabi. Hindi po yan marumi. Hindi po yan unclean. Hallelujah. Unclean. Ceremonially unclean. In other words, itong babae, hindi siya ay dinudugo not just for 12 days, not just for 12 months, but for 12 years. Gamit yung scripture na to, in their time, yung mga tao na intindihan na because in their time, kapag meron kang sakit, you are labeled by your condition. Well, in fact, ang paniniwala pa ng mga Jewish people, kapag meron kang sakit, meron kang matinding kasalanan o yung mga magulang mo. Kaya nga sa John chapter 9, si Jesus naka-encounter ng bulag, then yung mga disciples nagtanong, Rabbi, sino kaya ang nagkasala? Bakit bulag yung taong ito? Siya kaya o ang kanyang mga magulang? Because in their mindset, kaya merong sakit kasi merong kasalanan. Pero sabi ni Jesus, kaya siya merong sakit kasi para ma-reveal yung glory ni Jesus sa kanya. Nakuha po natin? Kaya in their time, kapag meron kang karamdaman, yun yung iyong label, kapag yung condition mo, yung nagiging identity mo. And in their time, hindi lang to 12 days, hindi lang 12 months, 12 years of bleeding.
ceremonially unclean. In other words, hindi siya makakapasok sa temple, hindi siya makakapasok, hindi siya pwedeng magkaroon ng relationship. Sabi ng scripture, kung babasahin niyo pa po yung Leviticus, lahat po ng mauupuan niya na matatagusan ng blood, ituturing din na marumi. Lahat po ng lalapit sa kanya na mahahawakan niya, ituturing din na unclean. Kaya siya ay isolated. Siya ay unloved. Wala man lang lalaki na pwedeng magkaroon ng relationship sa kanya. Siya ay untouched. Hindi siya pwedeng lapitan. Isolated. And most of the time, you are present sa church, present ka sa trabaho, pero deep inside, ramdam mo, you are isolated. You do not belong there. Parang ganito, magkakasama kayo sa bahay, magkakaiba kayo ng experience. Hindi porke magkakasama sa bahay, magkakasundo. Hello? Nakuha po natin mga kapatid, magkakaiba ng experience. Because most of the time, akala natin, nandyan nakikita natin pero isolated. Etong babae nakikita nila pero hindi sila makalapit sa babae, or etong babae hindi makalapit sa kanila for 12 years. For 12 years. Back then, mga kapatid, she was considered unclean under the Levitical law. A woman with continuous bleeding was seen as ceremonially unclean. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng pumunta sa temple, hindi siya makaka-join sa worship kagaya po nito. Anything or anyone she touched became unclean too. Lahat ng pwede niyang mahawakan o humawak sa kanya, ituturing din na marumi. In other words, hindi lang siya basta may sakit. Yung babae na to was socially and spiritually isolated. Biruin niyo, for 12 years, hindi siya makapasok sa temple. Hindi man siya, kung sa panahon natin to, wala siyang mga mare. Wala siyang source ng marites. Walang katismisan, walang kasamang magpariband, magpaspa, wala siyang mga kasamang, wala siyang girl group, wala siyang ka-girls night out for 12 years. At ang hirap nun sa babae. Because kailangan, hindi po ako babae, pero naniniwala ko isa sa kailangan ng babae is yung emotional na need. Kailangan nila ng appreciation, kailangan mo sabihin sa kanila na talagang maganda sila at tanggap natin sila. Etong babae na ito, because siya ay isolated, hindi niya ramdaman yon for 12 years. For 12 years, etong babae na to, iniiwasan, ignored, probably judged by her own community. Hinusgahan ng kanyang komunidad. Next slide na. Sabi sa verse 26, she had suffered a great deal from many doctors. Many, hindi lang isang doktor. Hindi lang good sam pinuntahan yan. Pumunta pa ng Premier, ICMC, sa mga public hospital. Kahit sinong doktor, sinong tumingin, sabi ng doktor, hindi kaya. Meron po ba kayong karamdaman ngayon? Na ang dami nyo ng tinry na kausapin, nag-open kayo sa nanay nyo, sa tatay niyo, sa counselor, sa pastor, nanood kayo na napakaraming preachings ni Stephen Prado, pero parang hindi naman ako gumagaling. Parang hindi naman ako nagiging okay. Gusto niyo magkwento sa iba or do sa asawa ninyo pero hindi niyo magawa dahil masyadong busy. Kaya, kinikimkim. She had suffered a great deal from many doctors and over the years, she had spent everything she had. Which gives us a narrative. Itong babae nga po ay merong kaya. Pero tingnan niyo po ito. She had spent everything she had to pay them, but she had gotten no better. Marami kang sinubukan, hindi nag-work. Marami kang tinry, hindi nag-work. Kasi naniniwala ako mga kapatid, na bukod sa emotion, bukod sa physical condition nitong babae, ang pinaka-problema niyan, bukod sa kanyang physical na pangangailangan, spiritual. Kasi yung nangyayari sa atin, yung nangyayari sa labas, byproduct yan ng nangyayari sa loob. Naging youth pastor po ako for almost 5 years. Kitang-kita ko mga kabataan, paano sila mag-struggle. Nakinig kami ng mga stories po nila. And isang bagay na natutunan ko, tayong mga tao, we love to hide yung ating pain, yung ating hurt, yung offense. Kapag na-offend ka, most of the time, hindi mo naman mako-confront yung mga tao na naka-offend sa'yo.
Hindi mo kaya. Unless you have the boldness na sabihin yun. Itatago natin. At kapag naipon na nangiipon, yung hurt, nagiging invisible wounds. Kaya minsan yung mga tao, sa sobrang dami ng kanilang pinagdaan ng pain and hurts, bigla na lang silang hindi committed, walang gana. Parang, minsan nalilabelan sila na masungit, ma-attitude. Pero meron palang hurt na never na-deal sa kanilang puso. And for 12 years, etong babae na to ay ganun din. Naghahanap siya ng kasagutan sa kanyang karamdaman. Back then, doctors were limited. At itong babae na to, she's broke. No more money, no more options. Pero naniniwala ako mga kapatid, lumapit siya kay Jesus. Hindi si Jesus yung first option niya. Ang mga naging first option niya ay mga doktor. Pero si Jesus yung kanyang last hope. Dumating na po ba yung pagkakataon sa inyong buhay na wala na kayong ibang makapitan kundi ang Diyos? Alam niyo po, sa mga pelikula, mapapanood niyo yung mga doktor, kapag nire-revive na nila yung pasyente, ayaw ma-revive ng pasyente, ano sinasabi ng doktor? Ipagpasa Diyos na lang natin. Even them, naniniwala sa divine intervention. Pero naniniwala ko mga kapatid, may mga pagkakataon sa ating buhay na inubos mo yung lakas, kakahabol sa ibang tao. Kakahabol sa opportunity hindi para sa'yo, para mapunan yung satisfaction sa iyong puso. Ang dami mong sinubukan, ang dami mong pinuntahan, ang dami mong tinry, pero hindi ka na-satisfy noon dahil walang ibang pupuno sa'yo, maliban sa Diyos. And nag-start ka, nabalitaan mo, may Gia Kabanatuan, mag-church ako doon, baka sakaling merong sagot doon sa aking mga panalangin, naniniwala ko, kay Jesus merong pag-asa. Amen? Palakpakan po natin ng Panginoon. May pag-asa. Kaya hindi ka hinayaan ng Diyos na bumagsak. Ang daming pagkakataon na na-aksidente ka, pero bakit buhay ka pa? Ang daming pagkakataon na binangungot ka, pero bakit nagising ka pa? Dahil merong plano ang Diyos sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, may plano ang Diyos sa'yo. Sabi ng Leviticus, kung sino yung mahawakan at hawakan ng babae, magiging marumi rin. Magiging marumi rin. Verse 27 na, she had heard about Jesus. So, she came up behind him through the crowd and touched his robe. Imagine niyo itong setting na to. Ang daming tao, pare, maraming tao nagsisiksikan because gusto nilang makalapit din kay Jesus. Etong babae na to, natatakot siyang lumapit kay Jesus kasi alam niya yung law. Alam niya na marumi siya at kapag meron siyang, pag hinawakan niya si Jesus din, baka maging marumi. Okay? Now, tignan mo yung nature ng grace ni Jesus. Kapag marumi ka at lumapit ka kay Jesus, si Jesus hindi magiging marumi. Banal siya eh. Kapag lumapit ka, kaya nga mga kapatid, sabi ng Romans 3:23, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi natin kayang abutin yung kaluwalhatian ng ating Panginoon. Hindi mo kaya. Kaya may nagtanong sa akin, sabi niya, Vince, Pastor, sabi niya, bakit hindi na lang ako yung namatay sa krus ng Kalbaryo? Okay lang naman sa akin. Pwede naman, di ba? Bakit nga namang hindi na lang tayo? Pwede lang naman. Ang sabi ko sa kanya, hindi ka qualified. Hindi tayo qualified. Hindi tayo, ang qualified lang mamatay sa krus ng Kalbaryo, sabi ng Scripture, the blameless, spotless Lamb of God, si Jesus. Ibinigay ni Jesus yung kanyang buhay at dugo para sa iyo, para magkaroon ka ng kaligtasan. Hinawakan ng babae yung robe ni Jesus. Verse 28 na, for she thought to herself. Sabi nga po natin, thought. Isip. Alam niyo po, the only thing private to us right now, ano yung pinaka-privado na lang sa ating sarili? Isip. Isip na lang, hindi ko nakikita yung iniisip nyo. Private nyo yan. Hindi ko nakikita kung baka iniisip nyo na mamaya, saan kaya kami pagkatapos ng service, ang sarap mag-SM Kabanatuan, ang sarap mag-road trip, puntang Dingalan, puntang Gabaldon, puntang Montana, ang sarap kumain ng salad, ang sarap mag-McDo. Ang dami na natin, hindi ko alam kung anong naiisip nyo ngayon. Nakuha po natin, because yan yung pribado na bagay na meron ka na lang. Because you are exposed to the social media. Nag-upload ka ng mga nangyayari sa iyong buhay. Yung bagay na meron ka, na pribado na lang sa'yo, ay yung iyong thinking,
Kaya hindi mo napapansin, saan ka madalas tinitira ng kaaway? Thinking. Iniisip mo, kapag halimbawa nagpe-pray, naranasan nyo na po ba nagpe-pray kayo, pero lumalabas yung word sa inyo, pero hindi kayo naniniwala doon sa pinapanalangin nyo? Nagpe-pray kayo, tapos may naiisip kayo na mga parang pinagdududahan nyo yung sinasabi ninyo. Sa isip ninyo, nagbabattle. Ang tawag ko dyan, battle between your ears. May battle dito. She thought to herself. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nag-iskandalo doon na, Jesus! Hindi kagaya ni blind Bartimaeus, yung bulag na sabi niya, Jesus! Pagalingin mo ako. Naisip niya lang, ang naisip ng babae, ang thinking ko lang, if I can touch His robe, I will be healed. Kung mahawakan ko lang yung laylayan ng damit ni Jesus, siguro, gagaling ako. And marami sa atin, pumupunta ng simbahan, thinking, Lord, kung palagi akong magsisimba, siguro, gagaling ako. Kung palagi akong mananalangin, siguro, may pag-asa pa. Kung palagi akong magpe-pray sa iyo, kung lagi akong magbabasa ng Bible, siguro, mabubuo uli ang aking pamilya. Because, natural yun sa atin, na umasa sa ating Panginoon. Pero gusto ko pong sabihin sa iyo ngayon, kapatid, na kahit anong sitwasyon na meron ka ngayon, kahit gaano man yan kahirap, kasama mo ang Diyos. Kasama mo ang Diyos. Psalm 145 verse 18. The Lord is close to all who call on Him, yes, to all who call on Him in truth. Ang ating Diyos pala, malapit o lumalapit, hindi pala siya malayo dun sa mga tumatawag sa Kanya. Kaya pala minsan, alam mo, naniniwala ko at nananampalataya, ako po, believer ako, na si Lord, all-knowing, alam ng Panginoon yung pinagdadaanan natin. Tama po ba? Kahit nga iniisip mo, alam ng Diyos eh. Sabi nga ng Biblia, yung bilang nga sa buhok natin, alam ng Panginoon eh. Okay? Alam ng Diyos yung pangailangan mo. Alam ng Diyos yung sitwasyon mo. Pero may mga pagkakataon sa ating buhay na dapat kang lumapit sa Diyos para sabihin mo, Lord, napapagod na talaga ako. Hindi ko na alam paano pasusunurin tong mga anak ko. Hindi ko na alam ano pang trabaho yung gagawin ko. Hindi ko na alam paano pagkakasya itong budget na to. May mga pagkakataon sa ating buhay na kailangan mong lumapit at tumawag sa Diyos para sabihin mo sa Kanya, Lord, wala akong ibang kailangan kundi Ikaw. Sabi mo sa katabi mo, lumapit tayo sa Panginoon. Marami kang tao nilapitan, nireject ka. Yung mga tinulungan mo nun, nilalapitan mo ngayon para tulungan ka din, hindi ka matulungan. Lumapit ka sa Diyos. Lumapit ka sa Panginoon. He is close to all who call on Him. Tumawag ka sa Kanya. Ibig sabihin, manalangin tayo sa Kanya. Kahit ano yung ginagawa natin, lumapit tayo sa ating Panginoon. He's close to you. Hindi malayo ang Panginoon. Sabi ko sa Psalm 34:18, sabi dyan na, the Lord is close. Ang ganda ng Psalm, ano? Si David nagsulat nito eh. Sabi ni David sa Psalm 34:18, the Lord is close to the brokenhearted. He rescues whose spirits are crushed. Spirits are crushed. Your inner being are being wounded. Broken-hearted. Sinulat ni David yan, alam niyo po, ang background ng Psalm 34, ang background ng Psalm 34, si King David, hinahanap siya ni Haring Saul. Kasi nabalitaan ni Saul, papalitan na siya sa pwesto, ang papalit si David. Ngayon si Saul, love na love niya yung position, gusto niyang ipapatay si King David. And nung nakakita nila si King David dun sa cave, papatay na dapat ni King Saul at nung kanyang makasama si David. Pero si David, sa sobrang takot niya, sa sobrang takot niya na mamatay, alam niyo ang sabi ng scripture? I think this is on 1 Samuel, nagpanggap si David na baliw. Nagbaliw-baliwan siya para hindi siya patayin yung mga kawal ni Saul. Pero after that moment, after nung moment na yon, hindi sumuko si David. Ang ginawa ni David, he turned to God, he wrote Psalm 34. Kaya sabi niya dun sa verse 18, the Lord is close to the brokenhearted like you. May sitwasyon ba sa buhay mo ngayon na hindi mo alam yung gagawin mo, nababaliw ka na? Tignan mo nga po yung katabi. Hindi pa naman siguro baliw yan. Hallelujah. Hallelujah. Pero baka brokenhearted. Baka crushed yung spirit. Baka hopeless. Baka may wound on the inside.
Pwede mo bang paalalahanan yung katabi mo at sabihin mo sa kanya, kasama mo ang Diyos. Sabi ng author ng Hebrews, God will never leave you nor forsake you. Naniniwala ako mga kapatid, yung tao, pag sinabi ng tao, hindi ka tayo iiwan, hindi totoo yan. Hindi totoo yan, hindi ka tayo iiwan. May mga tao, iiwan kayo. Ako na po mahuuna magsasabi sa inyo, iiwan kayo nun. Talagang yung totoong tao at mahal na mahal kayo, yung talaga mag-i-stay. Pero, naniniwala ko na experience yun na yun. May magsabi sa inyo, I won't let you down. Hindi ka tayo iiwan. Iniwan kayo. Kasi alam niyo po ba, yung hindi kayo iiwan is one thing. Yung hindi kayo iiwan ni pababayaan, Diyos lang ang makakagawa nun. Maraming tao nagsabi sa iyo, hindi kayo iiwan. Hindi ka nga iniwan, pinabayaan ka naman. Pero ang Diyos, hindi kayo iiwan, hindi ka na iniwan, hindi ka pa pababayaan. Amen? Palakpakan po natin ng Panginoon. He is close to the broken heart. He is close to those crushed our spirit. Doon sa malayo sa Kanya. Yung talagang naguguluhan na, Lord, I'm hopeless. Punong-puno na yung puso ko ng pagdududa. Punong-puno na ng pain. Punong-puno na ng mga bagay na nakakasakit sa akin. You're smiling. Ngumingiti ka kapag small group. But you're carrying something no one sees. Meron kang dala-dala na hindi nakikita ng iba. You've been playing scenarios in your mind that never even happened. May mga nagpe-play na events sa isip mo na hindi naman talaga nag-exist into reality. You've been doing life with an invisible wound that never got the chance to heal. And ang nakakalungkot mga kapatid, nawalan ka ng interest doon sa mga bagay that always bring you joy. Because you're wounded. You're wounded. Sa sobrang pag-aalala mo, nag-iisip ka ng mga bagay. Alam niyo yung, naranasan niyo na po ba yung sa sobrang pag-aalala niyo, nag-expect na kayo ng something bad to happen kahit normal naman yung paligid. Normal naman yung paligid pero pag may magandang ang nangyayari, kapag may magandang nangyayari sa inyo, nag-iisip ka na, siguro may masamang mangyayari sa akin kasi ang saya-saya ngayon. Sometimes, we're consumed by our thoughts. Pero sabi sa verse 29 na, immediately, sabi nga po ulit natin, immediately, the bleeding stopped. That she had been healed of her terrible condition. Yung terrible condition ng babae, very obvious yung kanyang bleeding. And I don't know your terrible condition right now. Maybe in your health, maybe in your finances, maybe in your family, maybe sa inyong academics. I don't know whatever terrible condition na meron ka ngayon, pero ang susi, lumapit ka sa Diyos. Hindi ginagarantiya na kapag lumapit ka sa Diyos, may solusyon. Pero sinasabi ko mga kapatid, na kapag lumapit ka sa Diyos, merong pag-asa. Hindi ko sinasabi na pagkatapos ng preaching na to, paglabas nyo, bagong tao na kayo, pag uwi nyo, wala na kayong problema. Meron pang risk na pag uwi nyo, baka mas matindi yung problema. Pero ang sinisigurado ng salita ng Diyos, pag uwi mo, hindi mo kakaharapin yung problema mag-isa. Dahil kasama mo ang Diyos. Amen? Never ginarantiyan ng pananampalataya. Never ginaranti. Sabi nga ng Hebrews 11:1, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Hindi mo nakita, hindi mo naamoy, hindi mo alam ano yung tsura, pero nagpapatuloy ka. Ginagawa mo. Now, pag nag-worship tayo, sabi ng worship leader, taas natin ang ating mga kamay. Nakikita niyo ba yung Diyos? Hindi natin nakikita yung Diyos. Ano ba itsura ng Diyos? Hindi natin alam. Moses lang nakakita sa Kanya. Pero we believe that there's God na babalik sa atin. We believe na nandiyan ang Panginoon na umaalalay sa atin and we worship Him in spirit and in truth. Amen? Pananampalataya. Nananampalataya ka. May mga kapatid tayo ngayon na binayaan ng Panginoon magkaka-baby. Pero hindi po pwede na buntis ka ng isang araw, kinahapunan, luluwal mo na yung bata. Dahil kapag nirush mo yung proseso, maruruwin mo yung resulta. May mga pagkakataon sa ating buhay na paghihintayin ka ng Diyos. Tignan mo luma na po yung cellphone ko pero nagpaganda po dyan yung asawa ko. Hallelujah.
Yung iPhone, di ba yung iPhone, pag maglalabas sila, I think 16 po ngayon, may 17 na ata iPhone 17. Mga between May or June, naglalabas sila ng model. Okay? Ang tawag doon, nire-reveal nila ano yung iPhone na paparating. Reveal. I-reveal nila, iPhone 17, ito yung upgrade niyan. Now, bandang August to September, doon nila i-release yung iPhone. Tignan niyo. Merong space doon sa reveal saka sa release. Meron po bang pangako ang Panginoon sa inyo? Meron po bang ni-reveal na promise sa inyo ang Panginoon? Amen. Pero may mga pangako ang Diyos sa inyo na until now, hindi pa rin nangyayari. Hindi pa nare-release. Nakuha po natin mga kapatid. Merong gap between reveal and release at ang tawag doon sa gap, faith. Doon sa invisible gap between reveal and release, ang tawag doon faith. Merong gap, in other words, merong gap, tignan nyo nung nag-apply ka sa trabaho at nung na-promote ka. Merong gap nung nag-enroll ka at nung nakagraduate ka. Wala naman siguro nag-enroll pagkatapos may diploma na. Nakuha po natin mga kapatid, even yung baby, naghihintay yan ng 7 to 9 months bago lumabas sa sinapupunan ng ina. Nakuha po natin, merong gap. Doon sa visible, tingnan nyo, kapag nananalangin kayo at lumalapit sa ating Panginoon, naranasan nyo na ba yung parang wala namang nangyayari? Nandun kayo sa season na yon, nandun kayo sa gap. Kapatid, ang sign na papalapit na yung breakthrough and blessing na gagaling sa ating Panginoon. Kapag pinipress ka na ng crowd, kapag marami ng breakings, kapag marami ng pain, kapag marami ng suffering, kagaya ng babae na ito, malapit siya kay Jesus pero may mga tao na nagkakagulo at tinutulak siya. Pero sabi niya, mahawakan ko lang kasi hindi ko kayang hawakan si Jesus sa kamay at paa. Pero hawakan ko na lang yung laylayo ng damit niya. At kung mahawakan ko yun, gagaling ako. Gagaling ako. Sabi doon sa Luke, sabi doon sa verse 33, then the frightened woman, trembling at the realization of what had happened to her, came and fell in front of him and told him what she had done. Nagtatanong kasi si Jesus, mayroong puwersang lumabas sa akin. Sino kaya yon? Sabi ng babae, ako po yon. Next slide na, sabi sa Luke 8:47, when the woman realized she could not stay hidden, pinagaling siya ng Diyos, pero hindi niya kayang itago. Kaya sabi ni Jesus, kung sino ka man na binded ng issue, binded ng pagdududa, binded ng overthinking, binded ng anxiety, nasa risk ng depression, sino ka man na nagtatago, sabi ng preaching title natin, don't stay hidden. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magtago. Magpakatotoo ka sa Diyos. Magpakatotoo ka sa Diyos. Hallelujah. She began to tremble and fell to her knees in front of him. Nanginginig siya. Bakit? Kasi alam niya na kapag hinawakan niya si Jesus, may nakakakita. Baka maging unclean si Jesus. Pero kapag yung mess mo, yung rumi mo, kapag dinala mo kay Jesus, hindi siya nagiging marumi. Hindi siya nagiging marumi. Mas lalong tayo yung nagiging malinis sa harap ng ating Panginoon. Kailangan mo ang ating Panginoon. The whole crowd heard her explain why she had touched him and that she had been immediately healed. Sabi doon sa verse 34, bago po ako mag-end. And he said to her, sinimulan natin, basahin yung Mark chapter 5, Mark 25. Ang sinabi lang, a woman bleeding for 12 years. Wala siyang pangalan, hindi Eunice yung pangalan niya, hindi Mary yung pangalan niya, hindi Aubrey yung pangalan niya, wala siyang pangalan. Sabi lang, woman na nagdurugo for 12 years, nilabel by her condition. Pero sa verse 34, anong sabi ni Jesus? Ang author ng Mark, nilabel siya by her condition. Pero ang tawag ni Jesus dun sa babae, daughter. Anak. Anak. Your faith has made you well. Go in peace. Your suffering is over. Gumaling siya. And because of that, natutunan natin na hindi lang pinahinto ni Jesus yung bleeding ng babae. Jesus gave her peace. He gave her dignity back. He gave her future back. Maraming tao gusto healing in the body and we want that as well. But most of the time, what
we need the most is healing in the heart. Kaya kahit magaling ka na sa labas, kung wasak pa rin ang loob, hindi pa tapos ang Diyos. Maybe you are physically okay on the outside, but weeping on the inside. Winning on the outside, but weeping on the inside. Hindi pa tapos ang Diyos. Pwede mo po bang i-affirm yung iyong katabi at sabi mo sa kanya, hindi pa tapos ang Diyos sa'yo? Hindi pa tapos ang Panginoon. May mga panalangin ka pa na hindi niya ginagawa at hanggat hindi pa nangyayari mga panalangin mo, nasang-ayon sa kalooban ng ating Panginoon, hindi pa siya tapos sa iyong buhay. Maybe kagaya ko po nung babae. You've tried everything. Exhausted, emotionally drained, been bleeding, hindi lang po physically, hindi lang basta physically, but on the inside. Because of rejection, because of regret, because of broken relationships. And pagod ka nang mag-pretend na okay ka pa. And let me tell you this, ang Panginoon hindi siya nata-turn off by your condition. He is drawn to your faith. Reach. Abutin mo ang Panginoon even quietly. Come to Him with trembling. Touch kahit na ikaw ay bleeding. Because Jesus is near. Let me tell you this, God is near. Siya ang nakakakita ng iyong unseen grief. Siya yung nakakakita ng mga memories that still sting. Siya yung nakakita ng mga anxiety natin that dressed in productivity. Productive ka pero anxious ka pala. Nakikita ng Panginoon yan. And He is near to you. Malapit ang Diyos. Hindi siya malayo. Amen? Next slide, Nak. I will end with this. Gusto ko pong sabihin sa inyo ito. And mamaya, pwede nyo rin itong picturean. Sabihin nyo sa katabi ninyo. Sa connect group po natin mamaya. But you are not your trauma. You are not defined by the pain you hide. You don't have to suffer in silence. Your faith can still touch God even if it's quiet. And Jesus will call you by a new name. Maybe nakilala ka bilang isang beans na masama, bilang isang beans na sinungaling, isang beans na palasagot sa magulang, isang beans na maraming bisyo. Maybe yun yung pagkakilala sa'yo ng ibang tao. But when you come to Jesus, God can give you a new identity. Amen? Sabi ng 1 Corinthians 13, His love has no record of wrongs. Sa ibang tao, kapag meron silang utang sa atin up until now, nakalista yon. Kapag sa Diyos nagkasala ka, humingi ka ng tawad, naniniwala ko, mga kapatid, yung pag-ibig ng Panginoon has no record of wrongs. Hindi ka niya susumbatan. May mga pagkakataon, naging makulit ka sa Diyos, naging malayo ka sa Panginoon, pero welcome ka pa rin palagi sa kanyang pag-ibig. Amen? Do not stay hidden. Huwag kang magtago. Hallelujah. Balakpangan po natin ng Panginoon. Alam ng Lord, yung iyong mga takot, pero magre-respond siya sa iyong pananampalataya. Do you have faith that God can heal you? Meron ka bang pananampalataya na meron po ba kayong pananampalataya na kaya tayong katagpuin ng ating Panginoon? Meron ba tayong pananampalataya na kayang ayusin ng Diyos ang iyong pamilya? Meron po ba kayong pananampalataya na kayang ayusin ng Diyos ang iyong finances? Meron po ba kayong pananampalataya na kayang ayusin ng Diyos ang iyong health? Kayang ayusin ng Panginoon ang iyong sarili? Meron po ba kayong pananampalataya sa Diyos? If you have faith, God has the answer. Amen? Tumayo po tayong lahat at tayo po ay mananalangin.